DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oras sa buong kapuluan, 3 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Lunes tayo ngayon, ika-6 ng Enero 2025. Sa ulo ng ating mga balita, Amihan, Shearline at ITCZ magpapaulan pa rin sa malaking bahagi ng bansa. Philippine Coast Guard, PNP at Armed Forces of the Philippines sanib puwersa sa pag-aalay o pag-alalay sa Translasyon 2025. Comelec, sinimula ng pag-iimprenta ng mga balota para sa 2025 elections. Halos pisong oil price hike, kasado naman bukas. 15% taas kontribusyon ng SSS. Epektibo na ngayong Enero. Monster Chief ng China namataan na naman sa Zambales. Todo bantay ngayon ang Philippine Coast Guard. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Sa detalye ng ating mga balita. Uulanin ang Northern at Central Luzon ngayong araw, epekto ng Northeast Monsoon o Amihan. Ayon sa pag-asa, ang Amihan Surge ang makaka-epekto sa Hilaga at gitnang Luzon, partikular na sa Cordillera at Cagayan Valley sa buong linggo. Samantala makaka-apekto naman sa Southern Luzon ang shear line at ang convergence ng Northeast Monsoon at mainit na hangin na nagmumula naman sa Pacific Ocean. Dahil dito, asahan ang malawakang mga pag-ulan sa Bicol Region, silangang bahagi ng Calabar Zone, hilagang bahagi ng Mimaropa, simula ngayong Lunes. Asahan namang iira ng easterlies at intertropical convergence zone sa Palawan, Visayas at Mindanao. Pagdadala ng mga pagkulog at pagkidlat sa nasabing mga lugar sa dakong hapon at gabi. Sinabi pa ng pag-asa na maaraw ngayon sa Metro Manila ngayong umaga, pero posibleng magkaroon ng mga pag-ulan dakong hapon sa buong isang linggo. Huwag ho tayong masyadong magpakampante ha. Magbaon pa rin ho ng proteksyon laban ho sa mga pag-ulan at malamig na panahon. Ito pong malamig na panahon ay inaasahan natin hanggang Pebrero. Itong weekend, nandyan tayo sa Tagaytay. Naku, malamig pang panahon, ano ha? Lalong-lalo na sa dakong hapon at saka sa gabi. Hindi mo kinakailangan ng aircon. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa Midwest ng Amerika. Aba, matindi din ho yung nararanasan nilang pinangangambahan nilang massive winter storm. Lalong-lalo na dyan sa may Kansas, Maryland, Delaware at Virginia. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa Estados Unidos. Magandang umaga, Pilipinas! Bumagsak naman sa 14.6 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City kahapon, araw ng linggo. Ayon sa pag-asa, ito ay sa gitna ng umiiral na Northeast Monsoon na Amihan. Batay sa monitoring ng ehensya, ito na ang pinakamababang temperatura na kanilang naitala ngayong taon. Sunod ang 19 degrees sa Rizal, 19.2 degrees Celsius naman sa Casiguran, Aurora at 19.5% o 19.5 degrees Celsius sa Itbayat sa Batanes. Ganyan din 19.8 degrees Celsius sa Malay-Balay, Bukidnon. Malamig din sa Mindanao ha. 20.2 degrees Celsius sa Abukay, Bataan at Tuguegarao City. Naitala naman ang 20.7 degrees Celsius sa Calayan, Cagayan, 20.8 degrees Celsius sa Lawag City at 21 degrees Celsius sa Baler, Aurora. Sa Metro Manila, naglalaro pa rin ang temperatura sa pagitan ng 28 hanggang 31 degrees Celsius. Ayon sa pag-asa, asahan ang pagbaba ng temperatura sa mga susunod pang araw. Tatagal yan hanggang Pebrero. Maganda din na malamig ang panahon, ano ha?
Para wag uminit ang inyong ulo dahil dagdag hulog ang sasalubong sa mga empleyadong miyembro ng Social Security System o SSS ngayong buwan. Epektibo na kasi ngayong Enero ang taas singil sa kontribusyon ng mga miyembro ng Social Security System. Sa abiso, magiging 15% na ng buwanang kontribusyon mula sa dating 12%. 10% nito ay sagot ng mga employer. 5% naman ang ikakautas sa sahod ng mga mismong empleyado. Kaya lang kapag kayo po ay non-paying, kayo po ay individually paying member o yung pong voluntary member, sagot nyo yung increase 100%. Ayon sa SSS, layo ng dagdag na kontribusyon na higit pang makapaghatid ng mas magaganda at pang matagalang serbisyo sa lahat ng kanilang mga miyembro. Pero nakikiusap po yung mga teachers group, ano ha? Baka naman daw po pwedeng isaalang-alang ito pong taas singil na ito sa SSS contribution. Naka-heightened alert na ang mga pulis upang matiyak ang katahimikan at seguridad sa pista ng Jesus Nazareno sa Quiapo, Maynila. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, magpapatupad sila ng mahigpit na pagbabantay lalong-lalo na sa mismong translasyon ng itim na Nazareno sa January 9. Una nang sinabi ng National Capital Regional Police Office, higit sa 14,000 mga pulis at mga security personnel ang kanilang ipakakalat kasama ang mga tauhan mula sa intelligence group at anti-cybercrime group. Yan man, tiniyak ng PNP na wala sila pang namomonitor na anumang banta, mga seryosong banta sa malaking pagtitipo na inaasahang lalahukan ng milyong mga deboto. Sa Nipuwersa naman, nasinuyod ng National Capital Regional Police Office at Manila Police District ang mga rutang daraanan ng translasyon sa January 9 kaugnay ng kapistahan ng Jesus Nazareno. Sa pangunguna ni NCRPO Chief Police Brigadier General Anthony Aberin at MPD Director Police Brigadier General Arnold Tomas Ibay, sinilip ng mga otoridad ang mga kalsada at iba pang mga posibleng makagambala at magdulot ng disgrasya sa kahabaan ng daraanan ng translasyon. Ito upang masigurong maayos, mapayapa at ligtas ang daloy ng prosesyon sa Huwebes. Inaasahang dadagsain nga ito ng mga deboto at mga turista. Magtatalaga ng libu-libong tauhan ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines para sa seguridad ng translasyon sa pista ng Jesus Nazareno sa Huwebes. Ayon kay PNP Chief Police Brigadier General Romel Francisco o Police Chief General Francisco Marbil, i-deploy ang mga pulis mula Metro Manila at iba pang mga unit sa ruta ng prosesyon, gayon din sa mga matataong lugar at entry at exit point ng transaksyon. Tututukan din ng PNP Intelligence Group at Anti-Cybercrime Group ang mga potensyal na physical at digital threat. Aagapay din ang medical teams at quick response units habang pamamahalaan naman ng Highway Patrol Group at local traffic enforcers ang daloy ng trapiko at rerouting scheme. Una nang sinabi ng AFP Public Affairs Office Chief na si Colonel Cerces Trinidad, isang contingent naman ang kanilang i-deploy sa translasyon bilang karagdagang puwersa ng iba pang mga security forces na magbabantay sa kapistahan. Bukod po kasi sa Metro Manila, magkakaroon din po ng mga kahalintulad na activities sa iba pang lugar na meron pong paggunita sa Jesus Nazareno. Higit naman sa 1,000 personnel ang i-deploy ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard para tumulong sa mga puwersa ng pulisya sa pangangalaga ng kapayapaan at seguridad sa kapistahan ng Jesus Nazareno sa January 9, Huwebes yan. Partikular na ikakalat ang AFP Joint Task Force National Capital Region ang kanilang puwersa sa transaksyon ng imahe ng Jesus Nazareno mula Carino Grandstand patungong Quiapo Church sa Maynila. I-deploy naman ng Coast Guard ang mga watercraft at mga rubber boats na magsisilbing augmentation forces na ng 14,000 mga tauhan ng PNP. Ang puwersa ng Joint Task Force NCR ay binubuo ng composite team mula sa Philippine Army, Navy at Marine Corps upang tiyakin ang kaligtasan ng mga deboto sa isasagawang pahalika sa Quirino Grandstand. Ang mga sundalo rin ay naatasang magpatrolya sa entry at exit points ng buong Metro Manila para sa mga debotong lalahok sa mga aktibidad sa kapistahan ng itim o Poong Nazareno. Magtatalaga naman ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa bahagi ng Pasig River para i-monitor ang daraanan ng translasyon ng Poong Nazareno sa Huwebes.
Bilang paghahanda, magtatalaga rin ang Coast Guard ng patrol craft at mga rubber boats sa mga tulay ng Pasig River sa Maynila na naglalayong umalalay sa gaganaping prosesyon. Ito'y kung sakaling may mangyaring insidente at kailangan ng tulong ang Coast Guard, lalong-lalo na sa mga rescue operation. 13 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Sa iba pang mga balita, wala namang nakikitang sapat na banta sa kalusugan ng Department of Health para ikansela ang Translasyon 2025. Ito ang sinabi sa DCRH at radyo natin ni Health Assistant Secretary Albert Domingo sa gitna ng nangyayaring health scare sa manoy kumakalat na bagong virus. Una nang idiniin ng DOH na fake news ang sinasabing malalang virus na laganap ngayon sa China. Pero sa kabila nito, nananatili pa rin daw ang DOH na nakamonitor sa anumang sakit na maaaring kumalat sa bansa. Kaya naman, patuloy din ang payo ni Domingo sa publiko, lalong-lalo na sa mga lalahok ng pista ng Jesus Nazareno, maging maingat pa rin sa kalusugan. Para sa lahat ng ating mga deboto ng mahal na poon natin na wala po tayong danger, wala tayong need to cancel yung ating translasyon. Ang advice po namin, standard naman, para rin ho sa mga matatanda at saka sa mga batang-bata, kung mamarapatin ho, wag na hong sumama doon. Although naintindihan ho namin, may panata talaga. Pag pupunta ho tayo, make sure na nakakain na mabuti, well-hydrated. At yung sinabi natin, wala hong problema magsuot ng face mask para makaiwas tayo sa mga hawa kung meron man doon. Pagbibigay linaw pa ni Domingo, totoo naman ang mga nababanggit na sakit na HPMB. Pero sakali man kumalat ito, hindi naman daw dapat nababahala dahil hindi ito kasing tindi ng COVID-19 at hindi rin kasing bilis ang pagkalat nito. Para kasi masabi na ang isang ubo or sipon ay malala, pag ito ay naging pulmonya at nahihirapang huminga at bumaba yung oxygen. Wala pong ganon si HMPV. Hindi ho siya ganon. Si HMPV, yung napakakonting nakita nating kaso ay ang mga sintomas, talagang ubot sipon lang talaga, nababahing-bahing lang, nawawala rin after a few days. Kinakailangan pa rin maging mapagmatsyag at maingat sa kabila ng kawalan ng outbreak ng panibagong virus. Ito naman ang sinabi ng health reform advocate na si Dr. Tony Leachon kaugnay ng pinabubulaan ng pagkalat ng isang umano'y nakahahawang sakit sa China. Sinabi ni Leachon, bagamat walang kumakalat na virus, hindi pa rin dapat na maging kumpiyansa dahil may mga umuusbong pa rin na mga sakit lalong-lalo na ngayong malamig ang panahon. But that's not naman brush aside na hindi totoo siya because there are also reputable newspapers in Japan, Korea saying otherwise na meron din cases pero not to say that we are in a global outbreak or an outbreak or an epidemic. Hindi po. Pero talaga rin maaapektuhan ka pag hindi ka nag-iingat. Ayon pa kay Dr. Leachon, wala namang masama kung muling magpe-face mask at gagawin ang mga hygienic measures na ginawa noong COVID-19 pandemic upang maiwasan ang flu-like illnesses. At din siya, sige, kinakailangan natin ng iba yung pag-iingat, laging magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay po yan sa mga households. Lalong-lalo na sa ating mga emergency kit. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol, para ang DCRH yan, subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Samantala, kasado na bukas ang panibagong oil price hike na pinakauna ngayon 2025. Batay sa pagtaya ng Department of Energy, halos piso kada litro ang posibleng itaas sa kada litro ng gasolina
Yan din sa diesel at kerosene. Noong 2024, ang kabuuang itinaas sa presyo ng gasolina ay umabot na ng 12 pesos and 75 centavos per liter. Ang sa diesel naman, 11 pesos per liter. Ayon sa Department of Energy, ang panibagong taas presyo ng petrolyo ay dulot pa rin ng geopolitical tension sa Middle East, dahilan ng pagkaantala ng delivery ng langis sa pandaigdigang merkado. Bukod dito, tumaas din ang demand sa mga malalaking bansa sa Amerika at Europa, at ang pagpapalawig ng production cut na 2.2 million barrels per day na itinutulak naman ng Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC. Samantala, magkano na? 12. 12,000 na ang nag-iintay na premyo sa mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog. Yan po ang ating mahiwagang tunog. Nakuha ng item number 1, nakuha na rin ng item number 2. Hindi lang sila nagtatagpo pa. Pero yung prinsipyo po ng P6, kayo naman, malapit-lapit na nga, pinapalitan pa ninyo, ha? Anyway, ayusin nyo lang ho yung inyong mga previous na sagot at sigurado pasok ang inyo pong mga hula. Ang inyo pong sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagdetext, empty space, name slash, other slash, contact number slash, at ang inyong sagot. 1 pesos lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. At sa mga sasali online, kinakailangan lamang meron po kayong sharer badge. Ayan, ha? Hindi na tayo magbibigay ng clue kasi pag nagbigay tayo ng clue, malamang mamaya may winner na tayo. Di ba? Basta dalawang items yung ating hinahanap, ha? At makikita yan sa bahay, opisina, diba? Sa eskwelahan, basta kami nagagamit ho yan ng mga mag-aaral, ng mga nagtatrabaho at mga nag-uupisina. Ayan, ha? Sige, mag-shower na tayo gamit po ang Shield Bath Soap, ha? Para mapaaga ho ang ating pasok. Mga misis, amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing na trabaho? Abay dahil yan sa germs sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, I challenge you. Subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit. Maganda umaga, Pilipinas! Programang It's Showtime, nagrenyo na ng kontrata sa GMA. Ayan, yan po naman ibabalita sa atin ni Morley Linyo. Morley, good morning! Gising na ang showbiz. 6 months ang extension ng programang It's Showtime matapos magdesisyon ang GMA sa bagong kontrata ng nasabing programa na pinangungunahan ni Jong Hilario, Bong Navarro at Vice Ganda at iba pa. Noon pa man ay kampante na ang It's Showtime na kung saan na marirenew ang kanilang kontrata dahil sa totoo lang, bukod sa mataas ang rating nila, ay pinapasok sila ng bonggang-bongga ng maraming commercials. Nang ibig sabihin ay kumikita talaga ang nasabing programa. By June, mag-e-end uli ang bagong kontrata at abangan na lang natin ang susunod na eksena. Samantala, nakapokus talaga atensyon ng mga tao matapos na lumabas ang teaser ng pelikulang The Rapist o Pepsi Paloma na tahasang binanggit ang pangalan ni Vic Soto na di umano ay nanggahasa sa dating namayapang sexy actress. Bagamat walang reaksyon ang kampo ng mga Soto at komento, ay nakatutok ang mga tao, hindi lang sa Itbulaga, maging kay Vic Soto. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley Alinio. 4:22 ang oras sa buong kapuluan. Inimok naman ni Senator Lito Lapid ang kanyang mga kasamahang senador ang prumahan na ang panukalang idinideklara bilang National Historical Culture Heritage Zone ang Quiapo sa Maynila. Salig sa Senate Bill 1471, tinukoy ni Lapid na malaki ang naging bahagi ng Quiapo sa paghubog at paglinang ng ating kasaysayan, tradisyon, sining, kultura, turismo, relihiyon at ekonomiya. Ang kay Lapid, Chairman ng Senate Committee on Tourism, malaki ang ambag ng Quiapo sa turismo,
Yan din sa religious beliefs, tradisyon at kultura na siyang sentro ng kalakalan bago pa dumating ang madayuhang mananakop gaya ng mga Kastila, mga Hapon at mga Amerikano. Dahil kinikilala natin ang kahalagahan ng Quiapo sa ating kultura at kasaysayan at di matatawarang ambag nito sa pambansang kanluran, sabi po ni Senator Lapid, dapat lamang naipakita ng pamahalaan ang pagpapahalaga sa pamamagitan ng pagtatakda ng distrito ng Quiapo bilang isang historical at cultural heritage zone. Si Senator Tolitz ay gumaganap na supremo sa ang Batang Quiapo. Sinabi pa ni Lapid na hinango ang pangalang Quiapo mula sa Quiapo. Ang scientific name nito ay Stratiolus swestia, isang klase po ng water lily na kahawig ng repolyo na karaniwang nakikita sa estero ng Maynila bago pa sakupin ng mga Espanyol ang Pilipinas. Nang dumating ang Franciscan missionary sa Maynila, itinatag nila ang Minor Basilica of the Black Nazarene kung saan nakalagak ang ribulto ni Nuestro Padre Jesus Nazareno na dinarayo naman ng deboto tuwing ika-9 ng Enero at ipinagdiriwang ang kapistahan nito. Nang dumating naman ang mga Augustinians, nagtayo rin sila ng St. Sebastian Church dito po sa Quiapo, Maynila. Tuloy ang suporta ni Senator Bongo sa mga atletang Pinoy at grassroots sports development. Muling pinagtibay ni Senator Go ang chair ng Senate Committee on Sports ang kanyang advokasya na palakasin ang grassroots sports program. Suportahan ang mga atletang Pinoy sa pamamagitan ng pagpoponda sa inisyatibang ito ng iba't ibang sektor at ng pamahalaan. Sinabi ni Go na ngayong 2025, inaasahang puno ng pag-asa para sa grassroots athletes mula sa komunidad hanggang sa International Olympiad. Ang pagsisikap ng senador ay naging napakahalaga sa pagkuha ng mga suportang pinansyal para ito sa mga atleta at mga pagtataguyod ng community-based sports activities na pinakikinabangan ng mga Pilipino sa buong bansa. Umaasa din si Senator Go na lalo pang matututukan ng sports development sa grassroots levels. Kasunod ng pag-aproba ng 1.28 billion pesos na budget ng Philippine Sports Commission para sa taong ito. Naniniwala din si Senator Go na nasa mga komunidad naghihintay lamang na suporta ang mga future elite athletes ng Pilipinas. Sports naman po, isang paraan po na labanan natin ng illegal na droga. Naka-first ever gold tayo sa Tokyo Olympics. Ngayon naman sa 2024 Paris Olympics, naka-2 gold po tayo. Chairman po ako ng sports for 5 years po. Suportahan po natin ang ating mga atleta. Samantala, bahay inararo ng kotse sa Haniway, Iloilo. Detalye ng balita mula kay Aine Grace Bravo, RA39. Aine Grace, good morning. Nasira ang bahagi ng bahay na nabangga ng kotse sa Barangay Armada, Bayan ng Haniway, Iloilo. Ayon kay Police Staff Sergeant Glenn Rapita, investigador ng Haniway Municipal Police Station, magsisimba lang sana ang babaeng driver ng kotse. Napag-alaman na mula ang driver sa garahe ng kanyang bahay sa tapat at palikunan ng nangyari ang insidente. Huminto ang driver dahil na may dadaan na motorsiklo, ngunit imbes na brake, gasolinador ang kanyang naapakan hanggang sa dumiretso ang sasakyan sa bahay. Walang nasugatan sa nangyari. Nagipag-reglo na rin ang may-ari ng bahay na kamag-anak rin ng driver. Mula sa Action Radio Iloilo, ito sa RH39, Aine Grace Bravo para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damo nga salamat, Grace. Oy mga mamis, laundry day today ha. Pwede ho tayong maglaba ha. Kunot noo ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is pride, but mapahirapan ang self ko sa pride. Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, hanggang ang matitinding mancha based on test at chocolate, mud and sebum and cotton, gawa po ito ng ACS. 26 na makalipas ang alas 4 ng umaga, higit sa 1,000 wanted person natimbog naman sa Cordillera nitong 2024. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 ay Bagda Bigat. Romy. Tagumpay na naaresto ng mga operatiba ng Police Regional Office sa Cordillera Administrative Region ang higit sa 1,000 wanted person sa pinagting na operasyon noong nakalipas na taon. Batay sa report, kabuang 1,657 wanted persons ang natimbog sa ikinasang kampanya laban sa mga wanted persons ng Cordillera PNP. Lumitaw sa report ng Regional Investigation and Detective Management Division na itala
ng Baguio City Police Office ang pinakamataas na bilang ng mga nahuli na abot sa 632 wanted persons. Sunod ang Benguet na abot sa 454, 147 naman sa Kalinga, 137 sa Abra, 122 sa Ifugao, 88 sa Mountain Province at 77 sa Apayao. Sa 1,657 natiklong wanted persons na humaharap sa iba't ibang kaso, 354 ang nakalistang most wanted persons, 28 sa kanila ay sa regional level, 203 sa provincial level at 123 sa municipal level. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Jostek Gina. Pinabulaanan ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang ulat na sila ang nagpapataas ng singil sa kuryente. Sa inilabas na pahayag ng korporasyon, binigyan diin ito fake news ang nasabing impormasyon at sa katunayan, pinakamaliit na halaga lamang nila ang napupunta sa NGCP. Gaya na lamang noong Nobyembre noong nakarang taon kung saan 3% o 3.02% lamang ang singil ng NGCP sa kabuang bill ng kuryente. Ibig sabihin daw nito 3 pesos and 2 centavos lamang o 0.02 lamang, 3 pesos and 0.02 lamang ang singil ng NGCP sa kada 100 pesos na bill ng nakokonsumong kuryente. Bonso nito, nananawagan ng NGCP sa publiko, huwag magpapabiktima sa mga fake news o mga haka-haka. Lumagda naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR, ganti ng San Miguel Infrastructure, ng 25-year lease agreement para sa 15 hektaryang nayong Pilipino property ng PAGCOR sa Pasay City. Malaking konsiderasyon ang kasunduan ng pagtatayo ng bagong corporate office building ng PAGCOR sa 2 hektaryang bahagi ng property. Ayon sa PAGCOR, ang 13 hectares property ay gagamitin para sa development ng infrastructure at facilities para sa rehabilitation program ng Ninoy Aquino International Airport na ngayon pinangangasiwaan na ng SMC o San Miguel sa pamamagitan ng New NAIA Infra Corporation. Kahigad na ibinigay ng negosyanteng si Ramon ang chairman ng San Miguel ang 100 million pesos sa PAGCOR bilang advance rental at security deposit. Sinabi naman ni Chairman Altenco, ang itatayong office building ay aabot ng 40,000 square meters at nagkakahalaga ng 2.45 billion pesos. Pero sabi po ni Chairman Tenco, walang pondong ilalabas ang PAGCOR dahil mismo ang San Miguel Corporation ang gagastos sa pagpapatayo ng gusali. Tumaas naman ang kilay ni Senator Amy Marcos kung bakit ngayon lamang kikilos ang Department of Social Welfare and Development upang magkaroon ng mahigpit na panuntunan para sa kontrobersyal na ayuda para sa Kaposang Kita Program o AKAP. Ayon kay Senator Amy, ginawa na ito dapat noong unang taon pa lamang ng implementasyon ng programa. Hiniling rin niya sa noong isang taon naklaruhin ang guidelines ng AKAP dahil sa biglang pagsulpot lamang nito sa report ng Bicameral Conference Committee. Matatandaan na sa ilalim ng Senate version ng 2025 National Budget, inalisan ng Presidential Sister ng budget ang nasabing programang nakaladkad sa Peking People's Initiative para sa charter change, pero nilagyan naman ng 26 billion pesos pagdating sa BICAM. Kahit pa inilagay ng Pangulong Marcos ang funding ng AKAP sa conditional implementation, naninindigan naman si Senator Amy na dapat na pinag-isa na lamang ito at ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS na nagpapatupad din naman ay DSWD. Nalilito rin na niya at wala namang pagkakaiba o nakakalito rin na niya at wala namang pagkakaiba ang dalawang programa ng DSWD na parehas lamang na umaalalay sa iisang sektor. Imbis na gumawa ng bagong ayuda nation, binigyan din ni Senator Marcos na dapat pinagtutuunan ng pansin ang social protection initiatives na may long-term development, gaya ng Sustainable Livelihood Program at Kapit Bisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive Integrated Delivery of Services Program. 32 na makalipas ang alas 4 ng umaga, street level individual, drug personality na delivery rider ang sideline. Ito po sa Dagupan City, arestado sa bypass operation.
Nakuhanan ito ng 70,000 halaga ng shabu. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RS38. Freddy. Kulong ang isang delivery rider matapos itong mahulihan ng shabu sa barangay Bunuan, Binloc, Dagupan City. Sa ulat ni Dagupan City Chief of Police Lieutenant Colonel Brindon Palisok, alas 9:30 ng gabi nagsagawa ng anti-drug by bust operation ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit sa nabanggit na barangay kung saan nagkunyaring bayar ang isa sa mga pulis at binentahan ng 2 plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu kapalit ng mark money at nang magkaabutan na ng droga at mark money agad itong inaresto. Tumitimbang ng humigit kumulang na 10 gramo ng may street drug price na 68,000 pesos ang nasamsam na illegal na droga sa suspect na kanilalang si Jerome Rimarim alias Tikboy, 30 anyos, may asawa at listed as street level individual na residente ng barangay Karanglaan, Dagupan City. Nakumpiska rin sa suspect ang ginamit ng mark money at maging ang cellphone nito at motorsiklo na gamit niya sa illegal niyang gawain ay kinumpiska rin ng mga pulis. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng suspect. Ito si Freddy Pajardo, RS38, tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Masantos siya kabasan at Chikamin sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pangasinan. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, para ho sa mga kababayan nating pauwi ng Pilipinas, magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa Hong Kong, Ohio gozaimasu sa mga Pilipino dyan po sa Japan, ha? At sa Middle East, ganyan din po ating mga seafarers, ha? Kumusta na ho kayo? Kung pabalik ho kayo ng Pilipinas, muli, wag na ho kayong magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron po tayo ditong Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, hindi na sila umaasa sa kopra at iba pang mga agricultural products dahil meron silang high value added crop na katulad nga po ng kakao. Pinoproduce yan para maging tangerine chocolate. Kaya ang pakiusap po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin po natin ang tangerine chocolate bilang suporta sa ating mga magsasaka, sa ating mga magniniyog. Available yan sa 0919-095-5935 o dili kaya sa tangerinechocolate.ph. Ayan, ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Tangerine Chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Kaya dapat ipagmalaki talaga ng mga Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Alam ba ninyo na kahapon galing tayong Tagaytay, bibili sana kami ng doon sa paborito namin binibilhan ng buko pie. Hirap sila ngayong magbenta. Actually, wala na daw silang binibentang buko pie bago pa man matapos ang taon. Bakit ho kanyo? Wala silang supply ng buko. Pahirapan daw ho ang pag-supply ng buko ngayon dahil nga sa marami nagbebenta na lamang ng buo-buo at binibentang buko juice. Mas mahal eh. Mas mahal. Abay, mantakin nyo, ang farm gate price nung buko, meron kasi silang sinusunod na kapal ho ng kapal na meat nung buko. Yung buko mismo may kapal, may sinusunod na standard yon. Bago pala maabot yung standard na yon, naibibenta na yun, nahaharvest na yung buko para gawing buko juice. Kaya yun, disgrasya, wala kaming nauwing buko pie. Oo. Siguro wala silang sariling taniman ho ng nyug, lalong-lalo na yung mga dwarf variety na ginagamit ngayon sa pagpuproduce ho ng buko pie. Yan, laki ng demand, hindi lang kape, hindi lang kakao ang lumalaki ang demand, kundi lalong-lalo na ang buko. Abay, mantakin mo. Bagong taon, wala ka mabiling buko pie dyan sa Tagaytay dahil nga sa problema nila ang supply ng buko. Ayan, nako. Paano ngayon ang birthday ni Boss Baji Pajardo? Ng Mapitagan class ng 1980, di walang buko salad. Meron naman siguro. Dadamihan niya na lang ang fruit cocktail. Yan. Happy birthday kay Boss Baji Pajardo ng class Mapitagan ng PMA. Yan, binabati ka ng mga poging miyembro ng class 80 ng mga Mapitagan. Boss Nick, magandang umaga sa inyo. Si Boss Nick Bartolome.
Uy, birthday din kahapon ni Brother Manny De Leon. Ayan, si Brother Manny De Leon po naman ay Pangulo ng Notre Dame of Batangas University. Ayan, principal namin yan nung high school eh. Brother Manny, happy birthday ha. At birthday din kahapon, isa pang Manny, si Boss Manny de la Peña ng San Diego, California. Ayan, si Tito Manuel, isa ho sa mga miyembro ng Midnight Singers. Ayan, Oy, yung Midnight Singers nga pala, paparating na ng Pilipinas. Ano ha? Oo, malapit-lapit na rin ho yung kanilang roadshow dito po sa Pilipinas. Ayaw nila bigay eksaktong date. Baka daw lalo silang dagsain ng mga ng mga fans, Anyway, sa Midnight Singers, see you soon dito sa Pilipinas, pero wala yata si Ma'am Linda at si Sir Art. Maganda umaga kay Tita Cora, kay Boss Manny, kay Sir Jun at kay Tita Lloyd. Maganda umaga, Pilipinas! Arangkada na ang pag-imprenta ng balota para naman sa 2025 midterm elections. Ang kauna-unahang parliamentary polls, ganyan din ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Magsisimula ngayong araw. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, nasa 73 million ballots ang kanilang target na matapos sa loob ng 77 days o hanggang sa hapon ng Abril 14. Sa pagtaya ni Chairman Garcia, posibleng nasa 800,000 hanggang 900,000 ng mga ballots ang kanilang matatapos kada araw. Prioridad niya nilang maimprenta kaagad ang 11,000 na balota para sa mga overseas voters sa mga bansang hindi pinayagan ang internet voting. Binigyan din naman ni Chairman Garcia na sumasailalim na sila sa due process na bigyan ng sapat na panahon ang mga aspiranteng na-disqualify upang umapila sa Supreme Court bago magsimula ang ballot printing ngayong araw. So kung yung mga na-disqualify ay walang makukuhang TRO, sorry na lang, ala kayo sa balota. Maganda umaga, Pilipinas! 12 anyos na lalaki patay matapos malunod sa Pili River sa bayan ng Palo, Leyte. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32, maupay nga agad, Jimmy. Isang 12 anyos na lalaki patay matapos malunod sa Pili River, bayan ng Palo, Leyte. Kinilala ng PNP ang biktima si Elias Mac, 12 anyos, grade 5 na estudyante residente ng barangay Kangumbang. Nangyari ang insidente alas 10 ng umaga sa Pili River, barangay Kangumbang, Palo, Leyte. Sa investigasyon ng PNP bago insidente ang biktima, nagmamali ng bisikleta kasamang dalawang kaibigan nito na mga minor de edad. Pagdating sa Pili River, ang biktima ay bumaba sa kanyang minamaniyong bike at nagubad ng damit sabay sa paglakad sa tubig ilog para maligo. Dahil dito tinangay ng malakas na agos ang biktima. Nakahingi pa ng saklolo ang dalawang kaibigan nito at umabot sa 2 oras na nawalang biktima at 1 oras na pinaghanap. Nakita ang katawan ng biktima at itinakbo sa ospital para malapatan ng kaukulang lunas. Subalit, idineklara na dead on arrival ng attending physician. Mula dito sa DYV Election Radio Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daghang salamat, Jimmy. Ito na yung binabanggit ko sa inyo kanina. Mistulang isinilid sa loob ng freezer ang Central United States dulot ng malakas na winter storm nitong weekend. Bonso nito, mahigit sa 60 milyong katao ang naapektuhan, pati na ang mga biyahe ay naantala. Natabunan kasi ng makapal na yelo ang runway ng ilang mga paliparan at mga daan. Bukod sa Central America, tila na frozen din ang United Kingdom, ang Germany, ang North Ireland, Scotland at malaking bahagi ng Central at Northern England dahil pa rin sa matinding snowfall. Ayon sa mga scientists, dulot ng man-made climate change ang nasabing matinding winter storm. Sige, abusuhin pa ho natin ang kalikasan. Para baka bukas makalawa, hindi na lamang ho ang mga bahaging niya ng mundo ang makadanas ng winter. At na yan, di ba? Middle ang Saudi Arabia, nakaranas na rin ho ng snowfall. Siya, sige. Ay, magandang umaga sa ating mga suki dyan po sa Hayward, California. Raimundo, kumusta ka na? Magandang umaga din po sa mga suki natin dyan sa Seattle, Washington. Ingat po kayo. At siyempre sa mga taga General Trias,
Yan po ay sa Cavite, ha? Naniniwala naman ang Comadrona Party List na bagamat wala pang kumpirmasyon mula sa World Health Organization, dapat na maglatag ang gobyerno ng proactive at komprehensibong stratehiya sa gitna ng napapaulat na panibagong virus sa China. Ayon kay dating Assistant Secretary Cecil Santos, ang Chair Emeritus ng Philippine League of Private and Government Midwives, pamanin ng Comadrona Party List, hindi ito para magdulot ng panik sa publiko, kundi paalala lamang na hindi tayo dapat magpakampante sa posibilidad na may bago na namang virus. Walaan niyang masama kung magiging preparado ang Pilipinas at maging alerto ang mga Pilipino, lalo't natuto na tayo sa pinsala ng COVID-19 pandemic. Iminungkahi rin ni ASEC Cecil na palakasin ang surveillance at early detection ng mga kinaukulang ahensya, paigtingin ang koordinasyon sa mga international agency, kabilang na sa China para sa tama at up-to-date na mga impormasyon. Mahalaga rin na niya na maging laging nakahanda ang healthcare system. Makakasabay ang ating mga research at monitoring, ganyan din merong mayat-mayang ugnayan sa mga international organization. Idiniin pa ng kinatawan ng Comadrona Party List na sa pamamagitan nito, may ibsa ng posibleng economic at social disruption sakaling magkaroon na naman ng mala COVID-19 na mga virus. Una nang sinabi ng Department of Health, hindi suportado ng reliable sources ang kumakalat na online posts tungkol sa manoy bagong epidemya sa Beijing. Ang Comadrona Party List ay binubuo ng mga frontline health workers gaya ng mga Comadrona, mga nurse, mga pharmacists, mga doktor, mga researchers at iba pang mga professional at stakeholders na nagnanais lamang garantihan na makakarating hanggang sa mga malalayo at liblib na lugar ang basic health services. O diya, sige, dahil kinakailangan ho palakasin natin ang ating immune system, mag-ultabayo. Ano ho? Ano ba itong ultabayo? Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po'y dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya naman napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan, talagang na-activate po nito yung pong plasmacytoid and district cell. Ang tawag po daw dyan commander ng ating immune system. Kaya sabi ho ng mga dalubhasa, lalong-lalo na kapag ito daw po tinake ninyo 1 hour before sleeping, mga 2 kapsula, lalo nyo mapapakinabangan ang mga benepisyo ng ultabayo o ng postbiotic. Nai-enhance na nito, nakakatulong po para magkaroon tayo ng magandang tulog. Pinapanumbalik pa ang sigla ng ating immunity. Kung meron pa ho kayong mga concerns, sabay makipag-ugnayan po kayo dito po sa kanilang text line 0917-110-6580. Any question under the sun po pwede ho ninyong itanong dyan dahil may mga medical experts ho tayo naka-standby. Ang ultimayo ay available po sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Ito po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Pero wag nating kalimutan, ang ultimayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. 45 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Si Rupa May Quinto at saka si Trevor Magallanes, naku, tuluyan ang naghiwalay. Naghiwalay lang ang taon, tuluyan na rin silang naghiwalay. Detalye ng balita mula naman kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Ang asawa mismo ni Rufa May Quinto na si Trevor Magallanes ang nagkumpirmang hiwalay na sila at inaayos na ang divorce. Pero marami pa rin sa mga followers o mga fans ng komedyana na magkakaayos pa silang mag-asawa pero talagang pinagdiinan nitong si Trevor na malabo na silang magkabalikan. Nung ipinost niya kamakailan lang ang mga pictures at video ng nag-iisa nilang anak na si Athena, marami ang nag-comment na sanay magkaayos na raw silang mag-asawa at huwag nang matuloy sa divorce. May ilang kuha kasi roon na kasama pa si Rufa May Quinto, kaya iniisip ng iba na baka okay nang mag-asawa at posibleng magkaayos. Pero pinagsasagot sila lahat ni Trevor at buo na ang desisyon nitong hindi na makipagbilikan. Nung ipinost niya ito mga 4 na araw ng nakaraan, merong agad nag-comment na sana'y magkaayos silang dalawa alang-alang sa kanilang anak, pero sinagot ito ni Trevor na ma-disappoint lang ito. Pero nung mga sumunod na araw ay may mga nag-comment pa na ginamit pa ng ilan ang mga Bible verses, kaya medyo mataray na ang sagot ni Trevor. Meron siyang sinabihang, "I'm not interested in your relationship advice.
Please mind your business. End of quote. May sinabihan din siyang wala siyang balak na may mabuo pang kung anumang relasyon kay Rufa May, kundi dating asawa na lang daw. Tila mabigat ang pinagdaanan ng kanilang relasyon kaya tuluyan ng tinapos ni Trevor ang kanilang samahan ni Rufa May. Wala namang negative comments ang post ni Rufa May. Karamihan ay trabaho ang pinupost nito at positive comments lang ang natatanggap niya. Ang sabi niya, go, go, go lang daw siya at nagpapasalamat sa mga racket na natatanggap niya. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Ay, magandang umaga din po sa mga Pilipino dyan po sa Republic of Palau. Naniniwala naman si dating bayan mo na Representative Nery Colmenares na patunay ng lumalaking sigalot sa relasyon ng mga Marcos at Duterte ang pagkakasipa sa mga ito bilang miyembro ng National Security Council. Ayon kay Colmenares, hindi lamang ito usapin ng pambansang seguridad kundi political survival at nagpapakita ng tunay na mukha ng politika sa Pilipinas. Dahil dito, babala ni Colmenares, magdudulot ng malaking problema sa administrasyon ang ipinatupad nitong rigodon sa National Security Council. Kabilang naman ang senatorial aspirant na si Attorney Jimmy Bondoc sa mga hindi natuwa sa pagkakasibak sa Pangulong o dating Pangulong Digong Duterte at kay VP Inday Sara Duterte sa National Security Council. Ayon kay Attorney Bondoc, malaking hamon ito sa hakbang ng Pangulong Marcos na pairali na ang inclusivity at collaboration sa usapin ng pamamahala, lalo't humaharap ang bansa sa mga security challenges. Binigyan din niya na maaari nitong tingnan ng mayorya na pinupolitika ng administrasyon maging ang national security matapos na mabuwag ang unit team. Sinabi pa ni Attorney Bondoc posibleng pahinain ng Executive Order 81 ng Pangulong Marcos ang kredibilidad ng National Security Council at pinangangandahan din ito na maging hadlang sa kakayahan ng gobyernong magdesisyon ng solido para sa mga pambansa o para sa usapin ng pambansang seguridad. Bagamat prerogative niya ng Pangulo na tukuyin ang komposisyon ng advisory bodies gaya ng National Security Council, kailangan pa rin itong nakaayon sa batas at prinsipyo ng good governance tungo sa isang matatag na layunin ng national security. Sinabi pa ni Attorney Bondoc ang pahayag ng dating NTF-ELCAC spokesperson na si Lorraine Badoy na inulit ni Marcos ang ginawa ng kanyang ama kay si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong Pebrero 24 ng 1966. Matapos itong sibakin si dating Vice President Fernando Lopez mula sa National Security Council. Ilang taon na niya matapos ito, nagdeklara si Marcos Sr. ng batas militar at binawag din ang Office of the Vice President. Magandang umaga, Pilipinas! Sa iba pang mga balita, solar panel na sunog nang magpapatok ng flare gun ng isang dayuhan na sakay ng sailboat habang nasa gitna ng karagatan ng Northern Samar. Tindi naman, tinamaan talaga yung mismong panel. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, RH34. May buntag ni mo, Jane. Aksidente naman na nasunog ang isang solar panel na nasa isang bahay sa bayan ng San Vicente, Northern Samar nang matamaan ito ng flare gun nang iputok ito ng mga dayuhan na sakay ng isang sailboat habang nasa karagatan na nasabing lugar. Ayon sa ulat, sakay ng sailboat ang dalawang Hapones at isang taga New Zealand. Agad naman itong inaristo ng mga pulis. Ayon naman sa report ng PNP na pag-alaman na humingi na ng dispensa ang nasabing mga foreigner sa may-ari ng nasabing solar panel. Depensa naman ang nasabing mga dayuhan, sinubukan lang daw nila ang nasabing flare gun kung gumagana, ngunit pumutok ito at tumama sa nasabing solar panel. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Jane. Ikinalangkot naman ni Senator Bongo ang chair ng Senate Committee on Health ang malagim na pagkamatay ng isang lalaki sa Rosario, Cavite na nagbunsod ng mga talakayan tungkol sa estado ng healthcare system sa bansa. Ang biktima na sinasabing may matinding karamdaman ay natagpuang wala ng malay sa gilid ng kalsada. Ilang sandali matapos na umali sa isang klinik na hindi nasuri. Sa investigasyon, lumitaw na ang biktima ay sumakay ng isang minibus mula Cavite City patungong Rosario para magpa-check up sana. Ngunit umalis din ang lalaki nang hindi nasusuri ng doktor. Ang insidente ay umani ng iba't ibang reaksyon ng mga netizen. Marami sa kanila ay sinisisi ang sistema ng healthcare system sa bansa.
Ayon kay Senator Go, hindi dapat na mangyari na ang isang Pilipino ay nawala ng buhay dahil lamang sa hindi nakakuha ng atensyong medikal. Bilang isang crusader para sa reforma sa kalusugan, nananawagan si Senator Go na lalo pang pagbutihin ng PhilHealth ang serbisyo nito, partikular na ang pagpapalawak ng mga benepisyo at paggamit ng malaking pondo nito na hindi naman nagagamit. Tatlong lalaki na diskubreng patay naman sa loob ng isang araw sa Maribeles, Bataan. Alamin natin kung bakit mula po kay Danny Comina ng RH37. Danny, good morning. Tatlong lalaki ang nadiskubring napaulat na patay sa loob lamang ito ng isang araw sa iba't ibang barangay sa bayan ng Maribeles, Bataan nitong nagdaang Sabado. Sa ulat ni Maribeles Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Dennis Orbista, unang napaulat na nadiskubring patay, iting si Jubilito Del Monte, 29 anyos na nadiskubring nakabigti sa Sidyo Aglaloma, Barangay Bian, Maribeles, alas 6:55 ng umaga. Bago natagpuan umano itong patay, nakita itong emosyonal ng kanyang mga kapitbahay na umiinom ng alak at sinasabi nito na magpapakamatay siya hanggang sa madiskubre na lang itong nakabigdi. Sumunod alas 11 na tanghali, natagpuan naman patay na kanyang lola, itong si Paul Edbert Buhay, 28 anyos, sa loob naman ng kanyang tahanan sa Bayview Village, Barangay Batangas 2, Maribeles. Ayon sa lola nito, may sakit ang kanyang apo. Iniinda nito ang pananakit ng ulo at pinapayuhan ito ng kanyang lola na magpa-check up, subalit tumanggi ang biktima. Pinuntahan niya ito para pakainin, katulad ng araw-araw niyang ginagawa para sa kanyang apo, subalit isa na itong malamig na bangkay nang dalhan niya ng pagkain. Pangatlong nadiskubring walang buhay ng kanya namang sariling ama ay itong si Jansen J. Sagaw, 18 anyos, na nadiskubre naman itong nakabigti sa puno ng mangga sa harap mismo ng kanilang bahay alas 11:50 ng umaga sa Sitio Kotkot, Vista Grande, Barangay Balon Anito, Maribeles. Ayon sa report, nagawa umano ng biktima na magbigti na wakasan ang sariling buhay dahil umano iniwanan ito ng kanyang minamahal dahil sa third party. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny Kumilang. Pahinga mo na muna yung lalamunan mo, ha? Epekto din yan ng pagbabago ng panahon. Payababa kagayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Alas 4:54, muling nanawagan si Senator Loren Legarda para sa tapat na paglilingkod ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth upang tugunan ang mga kakulangan nito sa publiko sa kabila ng pagtaas ng rates at sa kabila ng pagtaas ng rates ng benefit package nito. Kasama sa pagtataas ng presyo ay ang pagtugon sa mga kaso ng sakit sa puso, mga emergency outpatient service, kidney transplant, pati na ang pag-adjust ng kalahati ng case rate. Ayon po kay Senator Legarda, kailangan pa rin natin na makita kung paano maayos na matutugunan ng PhilHealth ang mga sinasabing reforma. Sinabi ni Senator Legarda, hindi pa rin kasi nililinaw ng PhilHealth kung paano tataasan o kung ano ang tataasan ng mga kaso ng 50% na pagtulong. Hindi rin sinabi kung magkano. Dahil dito patuloy na nawawala ng tiwala ang mga miyembro ng PhilHealth, kaya't pinagpapaliban ang pagpapagamot hanggat kaya nila. Marami pa rin mga Pilipino ang hindi kampante sa pagpapa-ospital dahil kahit sila yung miyembro ho ng PhilHealth, ala naman silang ganong level ng confidence. Madalas na hindi daw masiguro kung magkano o kung ano yung binabayaran ng PhilHealth para ho sa mga pasyenteng na-admit. Dahil dito madalas na napapagastos ang mga maralita, humihingi ng tulong sa ibang mga programa ng pamahalaan tulad ng guarantee letter. Galing po sa mga politiko o hindi kaya ay nangungutang. Iginit pa ni Senator Legarda, ang tagumpay ng PhilHealth ay nasusukat sa tiwala ng mga nagpapagamot ng mga pasyente. Ipinaalala rin ni Senator Legarda na huwag unahin ang financial investment kung hindi naman tapat
ang kanilang paglilingkod sa bayan. Ayan, ha? Kaya dapat talaga ang PhilHealth ang prioridad ay serbisyo sa tao sa halip na ilaan ang pondo nila sa iba't ibang investment. Magandang umaga, Pilipinas! 56 na makalipas ang alas 4 na umaga. Kasama natin ngayon ang direktor po naman ng Philippine Textile Research Institute. Kasi ngayong buwan ay ipinagdiriwang natin ang Philippine Tropical Fabrics Month. Direktor, magandang umaga po sa inyo. Happy New Year! Magandang umaga po. Happy New Year. Naimbang nabigat ka na kayo amin, Apo. Ayan, kumusta naman ho kayo, Apo? Anyway, tumaas bang budget ng PTRI? Awan po ng Diyos, tumaas ng kaunti pero may mga nalaglag mula po sa aming NEP. Pero umaasa pa rin po kami na mabibigay po yun sa loob po ng taong ito. May nalaglag. Ano-ano yun in particular yung nawala ng pondo? Yung sa SEDA Pilipinas po ay naapektuhan ito po yung silk project natin sa buong Pilipinas. So pinapaigting po natin yung sericulture program natin. Subalit hindi po ito nakasama sa agaan natin this year. But hopefully po dahil nakasama na po sa National Expenditure Program, sana po ay mabigyan pa rin po ng pagkakataon po ngayong taon na to. Tapos meron pa pong isa yung sa creatives. Ito naman po yung nakikipagtulungan directly with our vulnerable sectors katulad po ng ating mga indigenous communities, ating mga PWD, PDLs, women out of school youth. So medyo naapektuhan din po yun. At yung aming nagsisimulang Textile Academy. Pero awan ng Diyos po, kaya po naman siguro pong mapasimulan pa rin at sana po sa susunod na cycle mabigyan po ito ng pagkakataon muli. So ano mangyayari doon sa Textile Academy na inyo pong ipinupush? Medyo magiging lagging lang po ng kaunti pero isusustain pa rin naman po natin. Marami po, ang napakaganda po nito ay hindi na lamang po PTRI po yung nagtataguyod dito po sa mga agenda po na ito. Katulad po ng pakikipagtulungan natin ngayon with TESDA. So ang TESDA po ay actually will be meeting them as part of the Philippine Tropical Fabrics Month celebration. Paano po tayo magsisynergize para po mabigay yung subject matter content para po sa textile training, mga ganun po across the Philippines, sa weaving, sa pagdaday. So masusustain naman po, hindi po natin yan babitawan. Ang budget po isa lamang po ang konsiderasyon pero yung pong sigasig ng ating mga kasamahan at ating mga partners ay sana po maitaguyod natin po sa taong ito. Hindi, nakakapanghinayang lang dahil ang ganda ng programa ninyo para nga mabuhay muli ang textile industry, ano? Alam naman natin ang inyong kakompetensya ukay, di ba? Tapos naiinggit tayo sa Vietnam, naiinggit tayo sa Malaysia, naiinggit tayo sa Bangladesh na ang ganda ng kanilang textile industry, di ba? Bibili kayo halimbawa sa ibang bansa, punta kayo ng ibang bansa, makikita nyo ang kanilang mga textile, kanilang mga apparel, yung mga branded apparel nila, gawa sa Bangladesh, gawa sa Vietnam, di ba? Paano ka namang hindi maiinggit? Di ba? Ang gagaling ho ng mga Pilipino, ang dami nating mga natural resources, di ba? Kaso nabawasan nga ang budget. More or less mga magkano nawala sa PTRI? Meron naman, awan ng Diyos po, may nadagdag naman na ibang mga priority rin naman po na align din dun sa mga yon. Pero yung from the National Expenditure Program po, bumalang ng mga about 20 to 25 million po yung baba niyan from the NEP. Pero generally po from our 2023, tumaas pa rin naman. So we are still looking at the opportunity po. I mean, be positive. Ika nga, pagdating po sa budget natin, siyempre tayo po ay considerate naman at saka naintindihan naman po natin ang prioritization. Pero yun nga, despite that, talagang ipupush pa rin po para maipakita natin na with such very limited resources, kaya pa rin naman po natin ma-push yung agenda natin sa textiles dito sa Pilipinas. At isa nga looking at it positively po, palaging positive naman. Diyan ako bilib sa inyo, Doc. Si Doc Julius kasi talagang positive ang mindset ho nito. Ano? At ngayon nga pong Enero ay pinidiriwang natin ang Philippine Tropical Fabrics Month. Ano naman ho yung mga nakahanay nating activity? Nako, marami po. Ang nabanggit ko na po kanina, napauna na po natin yung ating mga cross-agency collaboration. Kasi ito po yung call natin as far as call actually to work together with the whole of government para po maipush yung agenda ng textiles. Dati po, nailanan nyo po, PTRI lang po minsan dati ang naririnig pagdating po sa usapin ng tela. Pero ngayon po, kahit papano, ang private sector at ibang government agencies already with us. So, TESDA, as far as the training component, will be talking or will be having a dialogue with us as part of the celebration and
November 8. And then on November 14 po, masaya po kami ibalita sa inyo na na-revive after so many years, I think more than even a decade, yung ating pong Technical Committee on Textiles sa Department of Trade and Industry. At ito po ay pinapangunahan ngayon as the committee chair ng PTRI po, at we're also talking across different stakeholders. Tinitingnan po nito yung standards na ginagamit natin sa ating mga damit at sa mga iba pang gamit ng tela po sa atin. At sa hapon po ng January 14, ito naman po yung Technical Committee meeting with the Philippine Tropical Fabrics Law. Kasama po dito ang DTI, ang CSC at ang Department of Agriculture. So makikita niyo po yung trend. It's really getting all of these stakeholders together. And towards the middle of the month po ay i-convene din yung National Technical Working Group for Footwear na kasama rin po actively ang DOSC at ang PTRI. Ito rin gaganapin sa January 20, and then on the 21st, yung bagong established po or bagong convene na National Handloom Weaving Innovation Council na binubuo rin po ng ibang ahensya ng gobyerno. Kasama rin po dito ang NCIP, ang NCCA, para po iisa yung perspective natin pagdating sa handloom weaving, hindi yung iba-iba po yung galaw. At then the Consortium for Seda Pilipinas or yung SILK. Ito po yung mga iba-ibang stakeholders natin ngayon, which we are very fortunate that the DOST and PTRI is actually leading. And towards the end of the month po ay ilo-launch natin dalawang facilities. Isa po yung pinakaunang bamboo textile fiber innovation hub sa Mindanao. Wow! Opo, sa Maramag, sa Bukidnon. So congratulations po sa ating mga stakeholders in Bukidnon, particularly po sa Central Mindanao University na partner po natin sa inisyatibong ito. And then towards the end, papunta po tayo sa January 28, tatalon naman kami doon sa norte sapagkat ilo-launch naman po natin yung Handloom Weaving Innovation Center sa unang distrito po ng probinsya ng Ilocos Norte, particularly po sa bayan ng Bintar. And then towards the end, 2 days left for January, it will be the 2025 National Textile Convention. Ito po yung stakeholders meeting ng lahat ng ating mga stakeholder, kasama ang mga farmers, ang ating industrial partners, ang mga government partners po natin. It's a way po to gather our strength and synergize our programs and efforts po para po sa ating textile industry. So those are the things po laid out for at least for the month of January. Anong variety ng kawayan yung gagamitin natin for textile? Ang napag-aralan po natin, kawayang tinik. Ito po ang pinaka-kasi abundant across the Philippines. Hindi po masyadong namimili yun. Kahit sa location, meron pong kawayang tinik. Pero very particular po for Mindanao kasi po ang talagang pinopropagate doon ay giant bamboo. So yung pong giant bamboo, yung tuktok na po nun pag nagamit for furniture, yung top part, which is a little soft for furniture, pwede pa rin po nating magamit as a source of textile fiber. So it's part of our circular economy bid para po ma-valorize natin buong buo. Ibig sabihin magkaroon ng value yung buong buo yung ating kawayan at hindi lamang po itatapon yung part na hindi useful for some applications or mainly for its main application, which is furniture. So yun po yung mga atake natin pagdating po sa kawayan. Dito po sa part ng Davao kung ay ginagamit naman natin is laak, and laak is an endemic bamboo species na actually may town din ng laak dito po sa eastern seaboard natin dito sa Mindanao. So I think I don't particularly know kung Davao Oro ba yun, but it's a laak is also a town, which is black is actually Bambusa philippinensis. Ito po ay napaka-endemic na species ng bamboo sa Pilipinas. And we are trying to use as many bamboo species across the Philippines para po magkaroon ito ng, particular differentiation din naman across different locations. Itong fabricated, gawa na ho sa Pilipino, so imported yung makina natin na gagamitin for bamboo textile? Lahat po ng makina na complementary doon po sa bamboo textile fiber conversion mula po doon sa puno na tuloy. Yung katawan po ng kawayan, hanggang maging fiber, ay lahat po locally fabricated na. Wow. So we are also very happy because katuwang po natin yung fabrication part doon sa pag-develop mismo ng technology natin. So it's really a Filipino technology. Magkano aabutin to fabricate that? Iba-iba pong stages. Pagdating po sa fiber extraction, yung pag-slat, yung pagpuputol-putol po because hindi na natin kailangan imano-mano yon, nasa around 200 to 300,000 yung slatting machine. And then yung fiber extraction, which is actually
kapareho rin po nung ginagamit na mechanical fibers extraction machine ng banana and abaka and pineapple ay umabot po ng around 1.7 to about 2.5 million. So these are already very customized po pagdating po dun sa local setting, and they are capable to produce sufficient amount para hindi naman po masyadong maliit yung output niya, and then it can actually match the requirement po pag nag-industrial scale tayo sa paggawa ng tela. Pero ang ano nito, magastos sa kuryente? Hindi naman po, nakatap naman, actually po yung makina natin ngayon ay naka-design na 3-phase yung requirement, so restrictive po yun pagdating sa location na po, kasi hindi naman po lahat ay 3-phase. Pero ngayon po, kinonvert na rin namin to a single phase kasi marami po tayong locations, particularly po sa Abra, na talaga naman pong challenge not only mobility but also the availability of this of power source. So, na-convert na rin po natin sa single phase. May effect lang po sa scale, ibig sabihin, bumaba ng kaunti yung productivity, but ang bottom line po is mas marami tayong nakaka-cater na communities because it's a little less restrictive. Ang direction po natin is hopefully maging solar po ito para po kahit man wala tayong connection sa grid, makaya mag-produce ng ating mga kababayan na kahit malayo po doon sa ating mga syudad at malayo sa ating mga power lines. Katuwang naman ng PTRI ang MIRDC. MRDC, One DOSC for you, talagang in coordination po, and also very closely in coordination with our regional offices kasi napakaganda rin po ng suporta, napakainit din po ng suporta ng ating mga regional, hindi lang po DOSC regional offices, even our other government regional offices, dun po sa mga bagong technology, bagong mga inisyatibo at advocacies po na meron tayo sa national. Kung Ador Plato, baka nakikinig ka, eto ho yung karugtong nung bamboo propagation program ninyo dyan sa Angat at Norsagaray. Kasi namumroblema sila. After 3 years daw, anong gagawin doon sa mga i-harvest nilang kawayan? Eto na ho, tawagan nyo si Director Julius Lianio. I-text nyo ako at bibigay ko sa inyo yung number. para di ba, para as early as now, nakakasana ka agad yung mga mga makina nakakailanganin for production, kasi ang kanilang naiisip pa lang toothpick at saka chopstick pwede naman yung lower part ng kawayan yun yung upper portion gawin nating textile, di ba, gaya ng ilulunsad doon sa Mindanao, kasi kaya ko natanong yung presyo, ganun lang pala yung kinakailangang kapital para doon sa makinarya, Direktor. So, abot kaya ng community. And we keep on making it, sabi ko nga, parang ang kwan po natin is, ang aim po natin is sana magkaroon, ma-empower natin every single barangay or community na gusto magkaroon. So, I know the price is still very restrictive, pero give us some time po kasi the iterations are coming, and then we hope na mas malalo po pong maging modularized, ika nga. And then when we put it together, yung quality kaya mong pagsama-samahin for consolidation para po yung ating fiber development pagdating sa kawayan ay isa rin pong industriya by itself. It doesn't have to necessarily be converted directly into fabrics. Pwede rin po siya by itself. But marami na pong gamit kasi yun pag fibers na po So that is also one industry by itself. And it's the one that closely links us with our farming communities at ating pong mga kababayan sa iba't ibang probinsya. Ayan, Governor Helen Tan ng Quezon, di ba? Meron din ho kayong bamboo propagation dyan po sa Bundok Banahaw. Ito na rin ho yung karugtong nung hinahanap po ninyong mga programa para po sa inyong itataguyod na mga livelihood project para ho sa ating mga kababayan dyan ho sa Quezon. Pagtatanim din ho ng kawayan. Teka muna, may iba nga pala ako, Dok. May nilabas po ang Civil Service Commission na revised dress code ng mga government official and employees. Anong role dito ng PTRI? Opo, ito po yung CSC Memorandum Number 16/2024. Ito nga po yung unang araw na matetesting din na nga po yung CSC Memorandum na yun dahil supposedly po, and one of the many aspects po of that memorandum is actually prescribing every Mondays what we should actually wear. So parang sinasabi po ang unang Lunes ng buwan ay dapat daw po ay ASEAN inspired yung the cut and the clothing, and then every Mondays thereafter will be Filipiniana inspired. Hindi naman po sinabing Filipiniana, hindi naman niya sinabing barong, pero ang maganda po Filipiniana inspired. So pag tinanong po ninyo na mention bang PTRI doon, hindi naman po necessarily na mention, but it was very nice to actually note na
na very serious and very passionate din po ang Komisyon ng Serbisyo Sibil para po i-push yung agenda natin na magamit, ma-mainstream, especially in government offices and government agencies, yung pong paggamit ng ating, not only yung forma po ba, na barong or but also the use of local fabrics for our uniform. So napakaganda pong pagtangkilik. Ang gusto po lang namin i-highlight, and we are also of course constantly in contact with the civil service dahil magkakasama po kami dun sa technical committee sa PTF, is sana wag namang mag-shift, mabaling doon sa mga, again, imported fabrics yung gagamitin natin doon sa ating mga ating mga uniforme na yon. Hopefully, for example, isang LGU ito sa Pinili, sana doon na mismo sa Pinili, Ilocos Norte bibili ng tela na gagamitin for their uniform, which are actually doing already. Pero sana po ma-link natin yung mga government offices natin to the different weaving communities para po authentic at totoong magkaroon po ng economic impact yung pagsusuot, hindi lamang sa pag-raise ng awareness natin about our Philippine textile and for Philippine weaves. Doc, meron nasa website naman ninyo, no, yung iba't ibang mga programa kung paano natin mapapakinabangan yung natural fiber natin. Kasi alam ho ninyo, bukod ho sa saging, bukod ho sa abaka, bukod ho sa kawayan, meron pang ibang mga natural source ng Philippine fabric na na-develop na rin ho, nag-mature na, no, ha? May mga available na technology. Take care na lamang ho ang kinakailangan at hinihintay ho ng PTRI, ano ho. So nasa website ho ng Philippine Textile Research Institute, yung pong mga impormasyon na yun. Kaya doon sa mga naghahanap po ng magandang investment opportunity, eto po, dahil mismong gobyerno, gumagawa ho ng mga programa para mapakinabangan o magamit yung mga produkto na gawa ho ng mga maghahabi ng Pilipinas. Ano ho? So, isang napakagandang programa yan. So, every Monday, we expect government offices to be wearing Filipinian o Filipino-inspired uniforms. Ano ha? Clothing. Clothing. Parang itong suot ko po ngayon, kung namumukhaan nyo, ito po ay binakol mula po sa Abra. So, this is already one way of, using the fabric. At yung mga tela po nito, hindi po ito kamahalan. Nakakatuwa nga po kasi they were already also able to reduce the price already para maging affordable. So, ito, proud na proud kasi ang aking pong misis ay taga-Abra. So, we also have to wear something from the north. So, this is already a very wearable form of clothing. And ang gusto natin po is, hopefully, yung Philippine cotton na rin ang magamit natin po sa mga telang ito. And this is already part of that, synergy as I was telling you about ng iba't ibang mga instrumentalities po, not just of government but also of the private sector para po maipush natin yung agenda natin on making Philippine textiles, not just an industry but something relevant po sa ating consciousness sa ating panahon. Oo. Baka depende sa nagsusuot yan, kaya magandang tingnan. Hindi. Basta gawang Pinoy. May pagmamalaki ho talaga natin yan. Ha? Anyway, Doc, please invite them dito sa mga gaganaping activities natin for the Philippine Tropical Fabrics Month. At para ho naman dun sa mga stakeholders, saan sila pwedeng makipag-ugnayan ho sa inyo? Okay, maraming salamat po sa pagkakataon. Iniimbitahan po namin kayo, lalo na po ang ating mga kasamahan sa gobyerno at sa Serbisyo Sibil na isa po sa pagdiriwang ng Philippine Tropical Fabrics Month for 2025 Philippine Tropical Fabrics Month ngayong pong month ng January. Marami pong mga nakalatag na mga aktibidades katulad po at ito po ay magka-culminate sa 2025 National Textile Convention at the Philippine International Convention Center. At antabayanan niyo po ang iba po mga programa na ilulunsad ng PTRI for the rest of the year and the years thereafter at pakikipagtulungan po sa ating mga communities, rural areas, even our state colleges and universities and local government units para po mapalawig natin at we can also push for the textile agenda in the regions, which is also the main flagship program po of our government at this point to make the regions part of the textile innovation ecosystem. At kayo po ay pwede makipag-ugnayan sa aming pong Facebook page, www.ptri.facebook.com at dostptri@facebook.com. At ito po ay very active at makakausap nyo po sino man po ang pwedeng makasagot sa inyong mga queries immediately. Sana po ay gamitin natin itong mga platforms na to para po makipagtulungan at makipag-ugnayan at sama-sama po natin na mabuhay at mapasigla ulit ang industriya ng tela at paghahabi sa Pilipinas. Maraming salamat Dr. Julius Lianio, Director po ng Philippine Textile Research Institute. Just Gina. Salamat po. Just Gina po.
Okay, maraming salamat. Ayan ha, alam ho ninyo, itong pagpapalakas ho natin sa industriya ng paghahabi o ng textile industry, makatutulong hindi lamang po sa industriya, kundi pati sa sektor ng agrikultura. Mantakin ho ninyo ngayon, no? Pinalalakas nila yung paggamit ng kawayan bilang source ng Philippine fabric. Maganda umaga, Pilipinas! Yung iba, mas ginugusto ukay-ukay. Alam mo ninyo, yung nakakapanghina nga ng loob. Bibili kayo ng ukay-ukay, may kasama hong mikrobyo yung bibili nyo yan, di ba? At pinalalakas ho ninyo ang loob ng mga technical smuggler habang tinatangkilik po ninyo ang mga ukay-ukay. Ayan, ha? 5:16 ang oras sa buong kapuluan para ho naman sa mga naghahanap din ng isa pang magandang investment opportunity. Ito ho naman yung mga proyekto ng Westchester Realty dyan po sa Central Luzon. Ano? Magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya, makipag-ugnayan po sa Westchester Realty. Ang tinutukoy ho natin ay ang mga proyekto nila dyan po sa Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor, Samira at saka Sibera Prestige. Ito na po yung pinakamurang ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry. 5% lamang ang down payment, pwede pang gibsa. So 20,000 pesos all in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad after 7 days ng take out ng Pag-ibig Housing Loan. Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Ang mga proyektong yan ng Westchester Realty ay napakalapit lamang sa Clark Economic Zone at Clark International Airport. At kung ngayon pa ho kayo magpapareserve, eto naman, may chance pa ho kayo manalo ng 25,000 pesos cash. Ayan, kung kayo magpapareserve doon ng Townhouse Royal, matik yan. So tawag na ho doon sa mga numerong binanggit natin para po sa karagdagang impormasyon. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga Masmate at Oriental Mindoro, 517. Angelo Palmones, maganda umaga, Pilipinas! ₱21 na makalipas ang alas 5 na umaga. Nangangamba ang mga airline carriers sa Pilipinas sa posibleng epekto ng mas mataas na bayarin ngayong taon sa mga paliparan. Kapwa nagpahayag ng pagkabahala ang mga domestic carriers ng Philippine Airlines, Cebu Pacific at AirAsia, partikular sa hindi maiiwasang price hike tulad ng taasingil sa Ninoy Aquino International Airport. Maliban pa nila rito ang nagbabagong foreign exchange at lumalalang geopolitical tension na maaaring magpataas na naman sa presyo ng jet fuel. Samantala, mahalaga din na niyang maipahayag ito dahil nararamdaman din naman ng mga biyahero ang epekto nito dahil sa pagtaas ng passenger service charges. Samantala, kasama na natin si Comelec Chair George Garcia. Chairman, good morning. Happy New Year. Angel, at magandang umaga po sa mga kababayan natin. Happy New Year po. Apo, so mag-uumpisa ngayong araw nito ang printing ng mga balota, gaya po ng binabanggit nyo. Paano ho yung mga na-disqualify na hindi makakakuha ng TRO? Sadya po, Sir Angel, wala po tayong choice kung hindi simulan ngayong araw na ito ang pag-iimprenta ng mga balota. At total naman po, Sir Angel, may mga priority areas naman po tayo na pinili upang yun mismo ang masimulan muna. Yan yung mga lugar na wala namang mga protesta, walang kaso, walang disqualification. Ngayon po yung sa mga may disqualification o yung pumunta sa Korte Suprema, syempre ayaw ko po muna namang i-preempt yung magiging aksyon ng Korte Suprema. Kung ano't ano man ay gagawa namin ng paraan sa komisyon ang kung ano man ang magiging utos at atas sa atin ng ating kataas-taasang hukuman. Pero siguro makikiusap na rin tayo sa Korte Suprema. Baka pwedeng bilis-bilisan, ano ha? Baka makalendar ng mas maaga dahil talagang matindi naman yung urgency, Chairman. Opo, Sir Angel, alam niyo po, 77 araw lamang tayong dapat makapag-imprenta ng balota. Ito po kasi, Sir Angel, para po sa naintindihan ng mga kababayan natin, yung pong pag-iimprenta ng balota, hindi po ganun kadali yan. Una, yan po ang pinaka-importante na aktibidad ng COMELEC dahil ang balota ang pinaka-importante na dokumento sa isang halalan. Ngayon po, pagka po yan ay iniimprenta sa Angel, yan po ay mano-mano pa rin na bine-verify, tinitingnan, tama ba yung linya, tama ba yung kulay, tama ba yung pagkakakat. At pagkatapos ito po yung isa-isa pa rin sa Angel na ipifeed sa ating po mga makina upang alamin kung ito ay tinatanggap ng makina. Kasi baka maya-maya meron po siya na smudges
o meron po siyang medyo mali yung timeline na nasa gilid at tapos i-reject pala ng makina, and therefore hindi dapat mangyari yun sa araw ng halalan. Kung kaya dapat po yan ay abutin ng mga 77 araw, dapat Sir Angel, hanggang April 14 ang ating pong imprenta ng balota. Technically po Sir Angel, May 12 ang ating pong halalan. And so ibig sabihin po niyan ay sana walang aberya na mangyayari sa atin sa panahon na nag-iimprenta tayo. Naku, hirap doon, ha? Bawat isa, isusubo lahat sa makina? Opo, kaya po ganun kadami ang tauhan ng COMELEC dyan po sa National Printing Office at meron po tayong 500 na mga makina na gagamitin para po sa pagbe-verify ng mga bawat mga balota. Ngayon ko lang nalaman, isusubo para bang parang may audition yung balota? Opo, Sir Angel. Kumbaga sa pera natin na iniimprenta ng Bangko Sentral ng Pilipinas, meron pong quality control pa rin po yan, Sir Angel. Sapagkat kung may mga smudge, halimbawa na makaka-apekto sa mismong quality ng balota at baka ito'y maka-apekto rin sa pagtanggap ng mga makina, reject po ng reject yan. Noong 2022 election, Sir Angel, mga mahigit kalahating milyon na mga na-imprenta na balota ang na-reject po, and therefore hindi po nag-reprint po ang COMELEC doon sa mga balotang ganyan. At tatandaan din ng lahat, ang bawat balota po ay precinct specific. Kaya nga Opo, ibig sabihin po, yung balotang naka-assign sa Precinct 1A ay hindi pwedeng magamit sa Precinct 2A. So dapat masigurado na yung balotang yan is specifically pang Precinct 1A lang ng bayan ng Siyudad Halimbawa ng Maynila. Teka muna, sabi ho ninyo, nung 2022 elections, may kalahating milyong mga balota ang hindi tinanggap. Kung na-testing na ho ito, bakit ho nagka-problema kaya, Chairman? Hindi po. Actually, bago pa na-test, nakitaan na. Bago pa na-test. Okay, oo. Yung mga balota. At yung iba naman, may mga balota na mismong machine ang nag-reject, hindi po tinanggap. At yan po ini-expect din natin sa ganitong klaseng printing. Dahil siyempre po, yung printing process, Sir Angel, hindi talaga perfected. Kahit sa dyaryo, makikita mo, minsan mayroong pagkakaiba, may mali. At yun po, hindi dapat mangyari yan dahil balota po yan. Ang number one na accountable form o document sa isang halalan ay ang balota. Problema nyo, hindi ho kayo po pwede magkaroon ng erratum. Sa print, sa dyaryo pwede mag-erratum. Kayo, hindi. Opo, kaya po kahapon, Sir Angel, habang ginagawa yung mga ballot faces, yan po yung napaka-importante magmula sa tuldok, magmula sa kung anong linya ang nakalagay. Dapat ba sa isang linya lang, 2 linya? Ang problem po kasi talaga nito ay parang ang dating dyan, touch move, na hindi mo na basta-basta pwedeng baguhin kasi nga po ballot faces yan at merong serialization na tinatawag sa election management system po natin. Nako, ganun pala ka-crucial yun, ha? Kaya again, tayo ho nakikiusap na sa Korte Suprema, no, ha? Baka pwede hong bilis-bilisan na yung malaman ko rin kay Court Administrator kay Court Ad, Villanueva, kung may mga nakakalendar na rin po silang pero alam niyo naman kung may nakakalendar na, no? Kasi po bibigyan naman po tayo ng notice ng ating kataas-taasang huwag kasama po yung kopya ng mga petisyon. At kahit tayo po humihingi ng dispensa sapagkat siyempre baka sabihin kasi disqualify kayo ng mga kandidato kasama po talaga yan sa proseso at parte ng katungkulan ng Commission on Election. May nagtatanong lang dito, saan daw ho ba makikita ang official candidate list? Ayan po, ngayong araw na ito, makikita nyo po yung ballot faces muna, national muna yan, yung senador at sa party list. Makikita nyo na po yung pinuntahan ng mga miyembro ng media kahapon sa warehouse ng COMELEC dyan po sa Binyan. Ginawa na po yung ballot face sapagkat sisimulan po namin ngayong araw na to ang overseas voting ballot at kasama na rin po yung local absentee voting ballots. So yan po ay national, senador at party list. At hanggang bukas ng hapon, nakikita ninyo na po ang lahat ng mga ballot faces ng buong bansa kasama ang local position. Sa website ng COMELEC? Apo, nasa website po ng COMELEC, Sir Angel. Ayan, okay. Anyway, hindi na ho namin kayo bubulabugin pa ng pagkahaba-haba dahil alam kong very busy kayo. Pero number 1, mag-uumpisa na ang gun ban, Chairman. Opo, at ito po yung magsisimula ngayong 12 ng Enero kung saan yan din po yung tinatawag na simula ng election period. Kung kaya naman sa 11:59 more or less, mga alas 11 ng Enero, tayo po ay maghahanda na upang baka po mag-launch kami, Sir Angel,
pagsisimula po ng gun ban. Oo. Anyway, yan i-cover naman ho ng DCRH. Yung submission, pero nagpapatuloy pa ngayon yung submission ng gun ban exemption, Chairman. Apo, patuloy din po yung pag-i-issue namin ng mga exemption doon sa mga kwalipikado, doon sa mga nakakumpleto po ng mga dokumento so far. At medyo madami-dami na rin po kami na-issuehan ng mga exemptions sa Angel. Lalong-lalo na yung pong mga magpa-participate kasi sa competition, sa gun ban competition, madami po tayo na-issue rin na ganyan. At yung pong mga automatically exempted, binibigyan pa rin po namin ng mga certificate of exemption. Ayan, ang kasama dyan, mga law enforcement agencies, mga pulis, mga sundalo, yung mga security agencies exempted, di ba? Basta kinakailangan naka-uniforme. Meron din po silang humihingi pa rin po sila ng humihingi din. Authority or exemption sa amin na Sir Angel. So mas maganda po na yung po mga security agencies, maganda na maaga pa lang ay makapag-apply na kagad sila. Although actually po, nitong mga nung nakaraang buwan ng Disyembre 2024, madami na po kaming tinanggap na application para sa makahingi po sila ng exemption. Ayan ha. So wala pang liquor ban. Pwede pa kayong mag-party-party. Wala po. Ang liquor ban po natin sa ay May pa. papasok isang araw bago po mag-eleksyon. Gun ban ha. Gun ban ho ang patutup. So magkakaroon na rin ng mga checkpoint by January 9. Yes po, ipagpapatupad na po tayo ng checkpoints at katulad po nung nangyari ng barangay SK election, naging effective ang checkpoint. Ang sabi nga namin, baka pwede yung checkpoint ay magmando hindi lamang ang PNP kung hindi kasama ang armed forces, lalo na sa mga critical areas. At ito pong darating na linggo, Sir Angel, baka may meeting na natin ng Philippine National Police at hopefully mapinpoint na namin exactly yung mga areas of concern at mailatag sa sambayanan kung ano-ano yung mga lugar na yan. Chairman, maraming salamat. Bawal ho kayong magkasakit. Vitamin C, ha? Maraming salamat po, Sir Angel. Tsaka pahinga. Tulog din ho, Chairman. Well, kulang ho kayo sa tulog madalas. Ha? Ingat po, ingat. Maraming salamat. Ingat po kayo. Salamat. Ang Chairman po ng Commission on Elections, si Chairman George Garcia. Samantala, isang barangay chairman pinasok naman sa kanyang bahay, pinagbabaril. Ito po ay sa bayan ng Datu Salibo sa Maguindanao del Sur. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makuta, RH19. Assalamualaikum, Jun. Ikumasalam ko yung Angel. Dead on arrival sa ospital si Sambulawan Barangay Chairman Kamran Abubakar makaraang pagbabarilin ng mga salarin sa loob mismo ng kanyang pamamahay sa Barangay Sambulawan, Datu Salibo, Maguindanao del Sur. Sa nakalap na impormasyon ng Datu Salibo Police Station, kalalabas lamang umano ng moske ang biktima ng pagsapit ito sa loob ng kanyang pamamahay ay sinundan umano ng dalawang armado at walang awang pinagbabaril. Mariin namang kinukundina ng Muslim community ang pangyayaring ito na mismong ang kapwa Bangsamoro ang nagpapatayan na sa halip ay ipairal ang kababaang loob, pagmamahal sa kapwa at pagpapahalaga ng bawat buhay na turo ng relihiyong Islam. Sa ngayon, patuloy ang pangangalap na impormasyon ng Datu Salibo Police personnel kung ano ang motibo sa likod ng pamamaslang na ito sa isang alagad ng pamahalaang pambarangay. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makuta, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, John Sokran. Samantala, mataas na leader ng NPA sumuko naman sa Camarines Norte. Detalye ng balita mula kay Ruel Saldico, RH18. Diyos Marigaaga, Ruel. Diyos Marinaga, Kuya Angel, nagbalik loob sa gobyerno at sa squad leader ba ng rebuilding New People's Army sa Camarines Norte. Matapos itong sumuko sa PMP. Ayon sa utang PIO ng Pier 5 sa si alias Flores, sa mga manong squad leader ng Rangang 1 ng Committee Provincia 1 ng Rebuilding MPA. Nakabati naman sa Pine Labo, Camarines Norte at sa si Panganiban. Ang sumuko naman matapos ng magipagbaka nito sa gobyerno sa loob naman ng halos 10 taon na. Isinuko rin ng rebuilding sa MK Grenade, caliber 40 pistol, magazine at 148 peraso ng pala, caliber 5.556 baril, at mas masalahin ito sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP ang sumukong rebelde. Nanawagan naman si Pier 5 Police Regional Director Andre Dizon sa baga NPA na sumuko na sa lalong madaling panahon dahil sa baga magandang programa naman ng gobyerno. Mula dito sa Bicol, ito si RH18 Ruel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mabalos, Ray, Ruel. Biglang naging Ray. Si Ray Taladro yung technical natin, technical engineer natin. Ruel Saldico, mabalos.
Ikinababahala naman ni Senator Amy Marcos ang dumaraming umaalis na mga batang Pilipino sa fishing industry. Ito ay matapos na iulat ng Philippine Statistics Authority na bumaba ng 1.03 noong 2022 ang mga fishing operators per household mula sa 1.05 noong 2012. Ayon kay Senator Amy, malaki ang magiging epekto nito sa ekonomiya, food security at cultural heritage ng Pilipinas. Maaari niyang makaranas ng economic downturn sa mga coastal area na umaasa sa pangingisda na mauuwi naman sa mas mataas na antas ng kahirapan at mababang community development. Nangangamba si Senator Amy na lalo pang tumaas ang presyo ng lamang dagat gaya ng isda sa lokal na merkado dahil sa posibleng pagbaba ng fisheries output at maapektuhan din ang nutrisyon ng milyon-milyong Pinoy. Bantarin na niya ito sa kabuhayan ng natitira pang mga mamamalakaya dahil aasa na lamang ang gobyerno sa bulto-bultong importasyon na papatay lalo sa lokal na industriya ng pangisdaan. Kabilang sa mga inilatag na solusyon at panukala ni Senator Amy ay ang pagbibigay ng mala 4-piece na buwan ng tulong sa mga mangingisda, pagpapalakas sa agri-cooperatives at pag-modernize sa fishing industry. 5:35 ang oras sa buong kapuluan. Pilipinas. Alas 5:39 ng oras sa buong kapuluan. 4 arestado, 3 hinahanap sa milyong pisong syndicated stapa sa Bataan. Detalye na balita mula kay Edniel Parosa, RH52 Edniel. Kuya Angel, arestado ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang 4 na suspect sa peking pagbebenta ng lupa habang patuloy namang hinahanap ang 3 pa nilang kasabwat matapos ang operasyon sa Orani, Bataan. Kinilala ni CIDG Director Police Brigadier General Nicolas Torre III ang mga naaresto sa mga alias na Aprilin at Juni, maging 2 iba pa. Nalambat ang mga ito sa entrapment ng mangikil ng 2 milyong piso sa biktimang unang siningil ng 1 million pesos kapalit ng kaperasong lupa sa may Subic, Zambales. Pero nang makweluhan ng otoridad, dito na nadiskubre na peke rin pala ang mga papeles ng suspect, maging mga tanga nilang ID. Maharap pa mga nahuli sa kasong syndicated estafa in relation to Article 325 ng Revised Penal Code. Patuloy naman ang panawagan ni General Torres sa publiko na mag-ingat sa mga kaparehong scam o financial crimes at isumpong ang mga kahinahinalang transaksyon. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Mga aktibidad para sa ika-119th anniversary na Nabotas. Aba! Magsisimula po ngayong araw. Detalye mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. May puntaga Kuya Angel, naghanda ng lungsod ang Nabotas para sa isang panapanabik na serye ng mga aktibidad mula ngayong araw hanggang sa 26-2025 na nakasentro sa temang Nag-Level Up. Ayon dito kay Mayor John J. Janco, ito ay isang panawagan sa pagkilos para sa lungsod na itaas ang mga programa at service upang mas mapagsilbihan ang bawat naputenyo. Ayon sa alkalde, ang Napo-Level Up ay hindi lang ang kanya tema, kundi isang panata para ipagpatuloy ang pag-aangat ng lungsod. Anya sa taong ito ay layunin nilang pausahin mga kalidad ng buhay bawat naputenyo sa pamagitan ng pagpapaputi ng mga programa at serbisyo sa kalusugan, kabuhayan, edukasyon at higit pa. Magsimula ngayong araw ang misa sa pasalamat sa Nabotas Sport Complex na susundan ng isang mythical mission at feeding program na pinamumunuan ng Samahang Kristiyano ng Nabotas City Hall Grounds. Aris 1, 3, 2, kinagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. O doon sa mga atin, sa mga pagdiriwang na katulad niyan, magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. 2 formulation ng family alcohol na pwede natin baunin. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved alcoholone. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DZRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa mga butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Kaya po, dapat ay deklarang National Heritage Cultural Zone. Yan po naman nagbabalita sa atin ni Raymond at pa sa RH28. Raymond, good morning.
Nanawagan si Senador Lito Lapid sa kanya mga kasamaang senador na sa pagbabalik ng kanilang sesyon sa January 13 ay aprobahan ng panukalan niyang ideklara bilang National Historical Cultural Heritage Zone ang Quiapo sa lungsod ng Maynila. Batay sa Senate Bill No. 1471, malaki ang naging bahagi ng Quiapo sa paghubog at paglinang ng ating kasaysayan, tradisyon, sining, kultura, turismo, relihiyon at ekonomiya. Ayon kay Lapid, ang chairman ng Senate Committee on Tourism, malaki ang ambag ng Quiapo sa turismo, religious beliefs, tradisyon at kultura na siyang sentro noon ng kalakalan bago pa dumating ang mga dayuhan gaya ng mga Kastila, Amerikano at Hapones. Bilang pagpapahalaga ay dapat itakda ang distrito ng Quiapo bilang isang historical and cultural heritage zone. Nang dumating ang Franciscan missionary sa Maynila, itinatag nila ang Minor Basilica of the Black Nazarene kung saan nakalagak ang rebulto ni Nuestro Padre Jesus Nazareno na ipinagdiriwang ang kapistahan nito sa Enero 9. Nang dumating ang mga Agustinian sa itinayo naman ang San Sebastian Church, dito rin matatagpuan ang Globo de Oro kung nasaan ang Masjid Al-Dahab na mga kapatid nating mga Muslim. Sinabi ni Lapid na nagsilbi ring saksi ang Quiapo sa kasaysayan, kabilang na ang Plaza Miranda bombing na ikinasugat ng ilang senatorial candidates noong August 23, 1971. Hinango ang pangalang Quiapo sa isang klase ng water lily na kahawig ng repolyo na karaniwang nakikita sa estero ng Maynila bago pa sakupin ng mga Espanyol ang Pilipinas. Ito si RH28 Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Raymond. 44 makalipas sa alas 5 ng umaga, oras na para tayo po ay mag-ultabayo. Pero sabi ho ng mga dalabhasa, isang oras bago humatulog, 2 kapsula, makatutulong po yan para ma-achieve natin ang mga benefits ng ultabayo. Ano ba yung ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactose-strain plasma. Inaral po ito, dumaan po sa mahabang clinical trial sa Japan. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactose-strain plasma. Kaya naman napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan. Ina-activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yun po yung commander ng ating immune system na nagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya ang ultabayo po ay nakatutulong sa atin para ma-achieve natin ang magandang tulog, magkaroon tayo ng sapat na lakas sa kinabukasan. Certified, halal certified po ito at rehistrado sa Food and Drug Administration. Ayan, available po ito sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Kung may mga katanungan po kayo, mag-text po kayo sa 0917-110-6580. Huwag natin kalimutan, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga residente ng Barrio Obrero, maagang nag-antay ng truck ng basura. Yung daw pong dumaan, puno na kaagad. Detalye ng balita mula kay Boy Gonzales sa Rich 29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Kung kayata yung isang residente, dala-dala niya yung 2 sako ng basura, ay dumaan na pala yung pinaka-truck ng basura dito sa Barrio Obrero sa Arpapay. Puno na. Dahil sa pagdaan ng truck ng basura sa area ng Limay, sa Tondo, ay maagang napuno ng itong truck ng basura dahil sa dami ng mga basura sa mismong kalsada. At ayon kay Barangay Chairman Aladin Cuevas, dumaan kanina ang truck ng basura alas 5 ng hapon. Posible alas 3 ang 3 oras bago makabalik uli itong truck ng basura ng Metro Waste Solid Waste Management. Dito naman Kuya Angel, sa kahabaan ng Rizal Avenue, yung pader mismo ng Chinese Cemetery, na puno, na parang dam site itong lugar. Ang haba na ng puno-puno na yung kahabaan itong pader ng Chinese Cemetery sa tambak ng basura. Ayon dito sa mga nangangalakal, January 1 para ay wala na naghahakot dito ng mga palero ng Metro Waste Solid Management Incorporated. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. Samantala, kasado ng ihain ngayong araw ang ika-4 na impeachment complaint laban naman kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, nasa 10 hanggang 12 kongresista mula sa majority at minority bloc ang mag-endorso sa ika-4 na impeachment complaint. Sinabi ni Castro na kapag nakakuha ng kabuang 106 na pirma, hindi na ito kinakailangang pangisalang sa pagdinig ng House Committee on Justice at agad nang i-endorso diretso sa Senado. Mga 10 to 12 congressmen yan, kaya and women. Kaya talagang talagang tingin ko naman yung impact niyan ay malaki na at ang meaning niyan milky, no. So ibig sabihin meron na yung parang go signal doon sa majority. So hintayin pa natin, no, pag sana matapos na yung bukas. Ayon pa sa mambabatas, ang paghahang ito ng karagdagan pang impeachment complaint ay nagpapatunay lamang sa bigat at ng issue na kinakaharap ng Vice Presidente at ang kahalagahang masuri ito. Nakatagdang alisin naman ng Department of Agriculture ang mga label ng mga imported na bigas sa mga merkado. Ayon sa pahayag ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, kasunod ito na naging talakayan sa pagtugon sa hindi makontrol na presyo ng bigas. Ayon kay de Mesa, sa mga susunod na araw, inaasahan nilang makapagpapalabas na ng formal na anunsyo ukol sa pag-alis ng label na premium at special. Matatanda ang una ng inahayag ng DA na plano nilang tanggalin ang mga label ng bigas upang mapigilan ang umano'y intensyonal na panlilinlang sa mga consumer para mabigyan ng katuwiran ang pinapataw na mataas na presyo. Normally, mga 6 to 8 pesos po yung profit margin hanggang retail. Pero nakikita po natin dahil sa paglalagay ng premium special ay nilalagyan po nila ng presyo na sobrang taas. Pag minsan po ay more than 15-20 pesos. Kaya talagang ito po ay tinitingnan mabuti para hindi po talaga abusuhin. Samantala, nilinaw naman ni de Mesa na hindi naman kasama sa aalisin ang brand label ng mga bigas. Hindi raw gagalawin ang mga binibentang lokal na bigas upang maprotektahan at masuportahan ang mga magsasaka. Presyo naman ng siling labuya sa Cartimar Market sa Pasay. Bumaba na. Pero yung kamatis, 300 pesos per kilo. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Bahagyang bumaba yung presyo ng siling labuyo dito sa Cartimar Market sa Pasay City kumpara sa 1,000 noong kasagsagan ng holiday season. Mabibili ngayon sa 550 hanggang 720 pesos ang kada kilo ng labuyo dahil daw sa kakaunting supply ngayon. 10 piraso ang kada 4 hanggang 5 piraso ng maliliit na labuyo habang 20 pesos naman kung malalaki at magaganda yung kalidad. Kasabay ng labuyong sumipa ang presyo ng iba pang gulay kagaya ng kamatis na 290 hanggang 300 ang kada kilo mula sa 130 pesos. Ang luya 200 mula sa 160 hanggang 140 naman o 140 naman yung sibuyas kada kilo mula sa dating 100. Mahal din sa 180 ang kada kilo ng patatas mula sa 140 pesos habang 160 ang bawang mula sa 150 pesos kada kilo. 100 yung mais mula sa 90 pesos habang 200 ang carrots kada kilo mula sa 160 pesos. Tumaas din sa 550 ang bell pepper mula sa 300 kada kilo. 80 o 90 pesos ang sayote mula sa 70 pesos kada kilo. 80 naman ang kada kilo ng kalamansi mula sa 60 kada kilo. 120 pesos yung Chinese kangkong mula sa 80 pesos. 100 yung talong mula sa 60 pesos kada kilo. Habang 130 pesos naman ang kada kilo ng patola mula sa dating 100. Sabi ng mga nagtitinda, limitado pa rin ang dating ng mga gulay dahil katatapos lamang ng Pasko at Bagong Taon kaya mahal ang presyuhan. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricaport. Ayan, sige, para may pamalengke ho kayo. Maligo ho kayo gamit ang Shield Bath Soap habang nag-iisip ho kayo ng isasagot sa ating mahiwagang tunog na ang premyo ngayon ay 12,000. Mahiwagang tunog.
Wala nang bago doon sa ating clue. Basta ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text sa empty space, name slash, other slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, kinakailangang meron po kayong sharer badge. Maganda umaga, Pilipinas! Ito, alading increase ang tangerine chocolate. Available po sa 0919-0955-935 para po sa mga kababayan natin pabalik ho ng Pilipinas. Diyan ho kayo po pwedeng umorder. Check nyo rin ho yung mahigit 10 variants ng tangerine chocolate sa tangerinchocolate.ph. Ang mga raw materials niyan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. At sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpo-produce ho sila ng dekalidad na kakao beans. Ipinoprocess para maging tangerine chocolate. 100% gawang Pinoy, gawang lokal, but taste and looks global. Pero tulungan po ito ng Department of Science and Technology at saka ng DTI. Ganyan po ang pinagdaanan ito pong tangerine chocolate bago po maging global ang kalidad. Tangerine chocolate, 100% gawang atin. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Maganda umaga, Pilipinas! 7 minuto na lamang bago mag-ACS ng umaga. Umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga po sa mga taga Rizal at saka mga kalapit na mga bayan ho ng Binangonan. Puntahan ho ninyo yung St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon, dyan po sa Binangonan, Rizal. Makikita ho ninyo dyan yung bagong townhouse model nila, yung Bianca. Aba, yan po ito, two-story house with balcony na may 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede ho ninyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month. Payable in 30 years. Tawag na po sa 0917-719-7908 para po sa karagdagan detalye. Yung bang tipong pag gusto mong pagkagising po ninyo sa umaga, gusto mong lumanghap ng bangong simoy ng hangin, aba, yan po ang sasalubong sa inyo pagpunta ho ninyo ng balcony. Hindi lang, magandang tanawin pa ang inyo pong mabubungad sa inyong umaga. Yan St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon, dyan po sa Binangonan, Rizal. Ayan, para ho sa ating mga suki, dyan po sa Binangonan, Rizal. Tingnan ho ninyo yung Bianca Townhouse. Maganda umaga, Pilipinas! Inilala naman ni Camarines Representative El Rey Villaperte ang dedikasyon ng pamumuno ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez kaya naging produktibo ang Kamara de Representantes ngayong 19th Congress. Batay sa datos na ipasa ng Kamara ang halos lahat ng 64 ng priority measures ng Pangulong Bongbong Marcos. Patunay na ang Kamara ay mahalagang katuwang ng Pangulo sa pagtataguyod ng Bagong Pilipinas upang mapaganda ang buhay ng mga Pilipino. Sinabi ni Villaperte, dating gobernador ng Kamsur at kasalukuyang Pangulo ng National Unity Party, bukod sa magandang record ng paggawa ng batas, mahusay ding nagampanan ng Kamara sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Romualdez ang Congressional Oversight Function ito upang masiguro ang pananagutan ng pamahalaan kapag papatupad ang mga programa at mga proyekto, lalong-lalo na yung mga naglalayong pagandahin ang buhay ng mga mahihirap at nasa laylayan tulad ng mga senior citizen, persons with disabilities at mga solo parent. Binanggit ni Villaperte na kinikilala ni Speaker Romualdez ang pagsisikap ng nasa mahigit 300 miyembro ng Kamara. Subalit ang lahat na napagtunggumpayan ng kapulungan dahil sa pagpaprioridad na maipasa ang mga mahalagang panukala ng Administrasyong Marcos. Samantala, nagkakasakit na ang mga residente na pinalikas at dinala naman sa evacuation center dahil sa pag-alburuto ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Sa ulat ng Department of Health, Negros Island Region 7, sa Negros Island Region, 74 sa mga evacuees ay may acute respiratory infection, 71 naman ang may iba pang karamdaman. Mula mga pasyente sa 32 evacuation centers sa La Castellana, mga lungsod ng Bago, La Carlota at San Carlos, sa Negros Occidental at Canlaon sa Negros Oriental. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, paano po? Papaalam na ho tayo. 1 minuto na lamang bago mag-ACS ng umaga. Maraming salamat sa inyo langsawang pakikinig, pagtitiwala at pagsubaybay. Pagtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan.
Yan po naman ang ating laging ipinapanawagan. Ano, ha? Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa isang novelist, isang journalist, si Emile Zola. Ang sabi niya, "We are like books. Most people only see our cover. The minority read only the introduction. Many people believe the critics. Few will know our content." Bagong taon ho ngayon. Huwag tayong magbago dahil ho sa mga sulsul ng kung sino-sino. Di ba? Igalang natin yung self-respect at tiyakin natin na tayo po ay may sariling paninindigan. ACS Balita 2x2, susunod na. Maganda umaga, Pilipinas!